Ayan, okay. So, ayan. So, ngayon, ano tong unang pag-uusapan natin? So, kung napansin nyo kanina, A, B, C. So, simulan po natin sa letter A. Okay. So, ano nga ba usually ang ibig sabihin ng letter A sa ABC rule? Okay? Ang ibig sabihin po nito ay advisor. But it doesn't mean na sinabing advisor, kailangan nagsasalita or nagbibigay ng advice. Bakit? Technically, when we say A sa network marketing industry, nagre-represent po ito ng company. So sample sa atin, pwede niyang i-represent si Ascendra, pwede niyang i-represent si Quadro. Or kung nasa ang community ka man ngayon, nasa Alas ka man ngayon, nasa FCI ka man, or nasa Ubuntu ka, pwede po siyang maging A. So bukod sa company, pwede rin po siyang maging products. 'Di ba? Kumbaga yung product alone, the barley, ang fish oil, salmon oil, and barley fusion, pwede po natin siyang maging A. Okay? Trainings. Okay. So parang sample, yung training natin ngayon, pwede mo tong ma-ABC rule. 'Di ba? Events. Like ang ating AI forum, 'di ba? Ng ating The Glow Up Stories, pwede po natin siyang i-ABC rule. Kumbaga pag sinabing A, para sa madaling salita, ito yung binibenta natin. Okay? Ito yung binibenta natin and ito yung kino-consider natin na product na binibenta natin kay client. Okay? So noon pa man, ginagawa mo na ang ABC rule. Mamaya bibigyan ko po kayo ng example. Okay? So next is people. Okay? So pwede palang ibenta ang company, pwede mong ibenta ang products, pwede mong ibenta ang trainings, pwede mong ibenta ang events, at pwede mong ibenta ang tao. Okay? So clear po ba yung ibig sabihin ng A? So A stands again sa binibenta natin. Patype naman ako ng word na clear. Kung clear sa'yo, ano yung function ng letter A. Again, pag sinabing A, ito po yung binibenta natin. Okay? Sige nga, patype ako ng clear. Kung naiintindihan mo ng malinaw na malinaw, ulitin ko na itong mga nakikita mo ngayon, yan ang ibinibenta natin. Okay, ayan. So, ibig sabihin pala, ibig sabihin pala FP, pwede ka namin ibenta? Yes, pwede mo akong ibenta. Di ba? Pwede mo akong ibenta. Pwede mong ibenta yung mga SP mo. Ibebenta mo sa client. So, mamaya maiintindihan nyo how does it work. Okay? Ayan, clear. So, yan yung mga binibenta. Ngayon, kung merong ibinibenta, okay, which is A, sino ang taga-benta? Di ba? Kasi may ibinibenta. Ngayon, sino yung taga-benta? Ikaw. Di ba? Ang tawag naman sa'yo ay bridge. Okay? Ibig sabihin ng bridge, ikaw. Ikaw yung taga-benta, ikaw yung storyteller, at ikaw yung connector. Sige nga, i-type natin yung word na connector para malaman mo na ikaw ang connector. Sige, i-type mo yung connector. Kasi gusto ko, naiintindihan nyo detailed by detailed para at least after ng training na to ay magagawa mo siya ng tama. Okay? So mamaya, sasampulan ko po kayo, wag po kayong mag-alala. Okay? So connector. So every time, okay? Every time na magpo-prospecting ka, every time na haharap ka sa tao, ikaw yung may personal na prospect, ikaw po lagi si B. Okay? Storyteller, connector, and that's you. Okay, napakadali lang, di ba? Connector. Okay. Ngayon, C, di ba? Mabilis lang yung training natin ngayon, pero I'll make it sure na maiintindihan nyo talaga siya ng sobra. Okay. C stands for clients. Okay? Sino tong clients? Yan yung prospect, di ba? Listener, nakikinig sa'yo, observer, and customer. So to cut the long story short, when we say C sa ABC rule, siya ang binibentahan mo. Di ba? So sana naiintindihan. Okay?
Again, C stands for client. Siya ang binebentahan mo. Okay. So, Sandro, sige nga, bigyan mo nga ako ng sample. Okay. So, very simple. Babalik po tayo dito ng konti. Di ba? Babalik tayo dito ng konti para maintindihan nyo lang din. Okay. Let's say for example, ako si B. Di ba? Ako ngayon si B. Ibig sabihin, ako yung nagbebenta. At ikaw na nakikinig sa akin, ikaw ngayon si C. Di ba? Ikaw si C, ako si B, at itong nasa harap mo ngayon, ito yung mga ibibenta ko sa'yo. Okay? So, paano klaseng ibibenta? Okay, let's say, paano mangyayari? Para makita nyo, or para maintindihan nyo, para pag ikaw na ang gumawa, siguradong maibibenta mo talaga ng tama. Okay, unang ibibenta natin, company, si Ascendra. Okay, so for example, ikaw yung client ko, at ang pangalan mo, ikaw si Zoom. Para general na lang, ikaw si Zoom. Okay, so ngayon, let's say for example, inintroduce ko sa iyo, Zoom, gusto ko nga pala sa iyong i-introduce ang aming company. So ano nga ba yung aming company? This is a business solution company, si Ascendra International. Okay? So si Ascendra International ay 4 months pa lang tumatakbo sa market. At ang maganda dito kay Ascendra, hindi lang ba ito basta-basta negosyo, kundi ito ay isang business solution company na nag-o-offer ng iba't ibang klasing services. At ang maganda dito kay Ascendra, sa 4 months na tumatakbo pa lang, ay napakadaming tao na ang nagkakaroon ng iba't ibang klaseng results. At ang maganda dito, sa loob pa lang ng 4 months time, ay nakapag-produce na tayo ng more than 10,000 distributor. So can you imagine? 4 months pa lang pero meron na tayong more than 10,000 distributor. So ibig sabihin, kung nagkaroon ng 10,000 plus na distributor ang company na to, ibig sabihin may magandang nangyayari sa company. Ibig sabihin, may magandang resultang nakikita ang tao sa company na to. Kasi hindi lahat, okay? Hindi lahat ng ganitong klaseng negosyo ay nakakapagpadami ng ganito kabilis. Hindi lahat ng nagsisimulang company ay nakaka-take off agad ng ganito kabilis. So ibig sabihin si Ascendra, in a very short span of time, ay nakakapag-expand na tayo hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. And paano ko yan nasabi? Subukan mong tingnan sa internet. Punta ka sa Facebook, di ba? Punta ka sa Facebook, i-type mo lang Ascendra International. Di ba? I-type mo lang Ascendra International. And para mas maintindihan mo, di ba? Para mas maintindihan mo yung tungkol dito kay Ascendra, ipapakita ko sa iyo, di ba? So ngayon guys, isi-share screen ko 'yon. Papakita ko sa inyo how to do ABC rule online. Okay? So ang coach, paano ako co-host ako ng First Class International na account? Thank you. So, let's say for example, binibenta mo si Ascendra. Okay, napakadali pong ibenta ni Ascendra. Okay, again, balik tayo sa Zoom. Ikaw si Zoom, ikaw yung binibentahan ko. Okay? So si Ascendra, wait lang, hindi pa ako maka-share screen. Only host, wait lang. Dito na lang siguro ako sa laptop. Ayan. Wait lang guys. At kailangan ko lang lumabas dito sa Facebook. Hanapin ko lang ha. And I'm sure alam nyo naman lahat ang official na ang fan page ni Ascendra International. Okay? So kailangan nyo lang gawin, wait lang, para mas mabilis. Ayan, wait lang. Sige, close ko lang yung aking screen. Okay? So, balik ako. Okay, so let's say for example, ibebenta ko si Ascendra.
Kasi 100% sigurado po ako, may nagtatanong sa inyo ano yung company. So para hindi po kayo mahirapan, i-share screen mo lang yung cellphone mo. Okay? I-share screen mo lang yung cellphone mo or yung laptop mo at ipakita mo anong meron kay Ascendra. So punta ka lang dito, 'di ba? So ang company natin ayan, Ascendra International. And katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, sa konting panahon na nagsisimula pa lang si Ascendra, ay napakarami na po ng natulungan ng company na to. So kung titingnan nyo po, para hindi po kayo maligaw, ang official fan page po ni Ascendra ay merong 228,000 followers. Okay? So dito po makikita mo ayan, yung company natin. So yan po yung nagaganap sa office natin. So actually kagabi lang to. 'Di ba? So pwede mo pong ikwento, pwede mong ikwento lahat ng makikita mong nasa picture. So ito po yung naganap na discussion, first ever discussion ng ating HMO product. So diyan po diniscuss ng ating COO ni si Sir Nico Imson. Ang produkto natin powered by Pacific Cross. Yan po yung naganap kagabi sa office. Ayan ang ating CEO na si Sir Jerjen Gonzalez. Ayan. So ito po yung fan page natin wherein dito mo makikita lahat. Yan katulad po ng sinabi ko sa iyo, Mr. Zoom, 'di ba? Katulad ng sinabi ko sa iyo, sa loob ng 4 months napakadami na pong nangyayari. Yan yung products natin. So kumpleto. Kaya kung tatanungin mo po ako regarding the legalities of the company, nako maniwala ka sa akin, kumpletong-kumpleto po ito. And ito nakikita nyo ngayon. Ito yung naging event namin, Ascenders Assembly. Diyan lang po yan sa Metro 10. Naganap po siya noong October 26. At try to imagine, ayan oh, di ba? 4 months pa lang tayo pero ganyan na karami. And take note, hindi pa po nagbuelo ng rally yung company dahil sa place. Pero punong-puno po yan, 2,000 plus attendees. Di ba? So can you imagine joining a 4-month-old company na ganito na po kalaki talaga? Kaya kung pag-uusapan natin, okay, kung pag-uusapan natin ang company, wala na po ditong question dahil lumaki po ng sobra yung company natin sa loob lamang ng 4 months time. Okay, ngayon, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Let's say for example, okay, balik tayo dito. Nabenta ko na yung company. Okay, nabenta ko na yung company. Next is products. Ganon din. Kung gusto mong ibenta yung products, ikukwento mo lang yung tungkol sa produkto. Ikukwento mo lang anong benefits, papakita mo yung picture, isi-share screen mo lang. Let's say for example, barley. Madali lang ibenta ang barley. O Zoom. 'Di ba? Zoom. Ito yung produkto natin. Best barley product. All the way from Australia. And alam nating lahat na pag sinabing barley, kilala na po yan bilang isa sa mga pinakamagandang superfood na mabibili mo talaga sa market. At pag sinabi pong barley, alam ng lahat na effective yan, maganda yan, at marami na ang natulungan. Kaso dito sa atin sa Ascendra, yung best barley natin, isa to sa mga pinakamagandang barley na makikita mo sa market. Bakit? Konting panahon pa lang po na nagbebenta kami ng ganitong products pero napakadami na po ang testimonial natin. Okay? So yung ating Omega Life naman, okay, yung ating Omega Life naman, ito po ay hindi ordinaryong fish oil. Yes, marami kang maririnig na fish oil sa market, marami magbebenta kahit saan-saan, pero hindi po tayo ordinaryong fish oil. Bakit? Ang ginamit pong oil sa atin ay salmon oil na hindi lang basta-basta nagbebenta ng omega 3. Nagbebenta po tayo ng omega 3, 5, 6, 7, 9, 11. 'Di ba? At meron po itong napakataas na antioxidant para tayo ay maprotektahan sa mga sakit-sakit na meron ngayon. So to cut the long story short guys, ikukwento mo lang. 'Di ba? Ikukwento mo lang anong meron, 'di ba? Anong meron sa produkto natin. Okay? Kailangan mo lang ikwento. Sabihin mo lang yung facts, sabihin mo lang yung benefit, then that's ABC rule. So pag sinabi namang training, mamaya tuturuan ko kayo niyan. Pag sinabi namang event, tuturuan ko din kayo. And lalo na pag sinabing tao, tuturuan ko din po kayo. Kumbaga sinampulan ko lang kayo
paano ibenta ang company, paano ibenta ang products. That's why, sa totoo lang, kailangan mo talagang mag-attend ng mga training. 'Di ba? Kasi yung mga ganyang klaseng detalye, hindi mo yan basta-basta makikita or mababasa sa kung saan. Kailangan mong umattend ng training ng paulit-ulit. 'Di ba? Bakit kailangan mong umattend ng training ng paulit-ulit? Para makabisado mo. 'Di ba? Para makabisado mo, para magamay mo ang business na ginagawa mo. Always remember, parang school. Kung mapapansin mo from elementary, high school at college, nag-algebra tayo. Tama o tama? Sige nga, kung nakikinig pa kayo sa akin, totoo ba na simula elementary, high school, college, nag-algebra ka? Di ba? Yes or yes? Di ba? Di ba? Siyempre yes. Di ba? Ang walang kamatayang algebra, meron po tayo niyan. Di ba? Laging meron algebra. At itong pinakamatindi, anong pinakamatindi sa lahat? Simula kinder, elementary, high school, college, pinag-aralan po natin ang buhay ni Rizal. Pinag-aralan natin ang paulit-ulit ang buhay ni Jose Rizal. Bakit? Siyempre, that's part of the, tawag dito, curriculum. So dito po, sa business natin, parte na rin ng curriculum ng negosyo natin na pag-aralan po ng paulit-ulit ang kumpanya. Kailangan pag-aralan ng paulit-ulit ang mga training natin. Bakit? Para pag sumaba ka sa kahit na kaninong prospect or humarap ka sa kahit na kaninong client, kahit anong itanong sa'yo, meron kang siguradong sagot. Okay? So, ganun lang siya kasimple. The more na aaralin mo to, the more na confident kang humarap. The more na aaralin mo to, the more na sigurado ka sa mga sinasabi mo. So, bakit ko po siya ganito sinasabi? Bakit ko po ngayon ganun ko sa inyo tinuturo? Very simple. Katulad ng sinabi ko kanina, paulit-ulit ko na pong binabagsak ang training na to at ganun po siya kaimportante na matutunan mo. Okay? So, are you learning? Di ba? Are you learning? Sige nga, para malaman ko lang kung natututo po ba kayo. Paano magbenta? Okay? So, ngayon, Sandro, paano nga ba mag-ABC rule? Di ba? Paano mag-ABC rule sa face-to-face? So, mamaya ituturo ko din yung online. So, for example, paano nga ba ibenta ang tao? Di ba? So, for example, mayroon kang client. Okay? Sa mga pumupunta ng office. Meron kang client na kasama. Di ba? Meron kang kasamang client na dadalhin mo sa opisina natin. Di ba? Sa Ascendra International. You know what? Huwag kang papayag na kakausapin mo siya kung kailan nandun na kayo sa loob ng opisina. Mali. Dapat, nagkita pa lang kayo, for example, nagkita pa lang kayo sa Star Mall, nagkita pa lang kayo sa kung saan, dapat dahan-dahan mo nang binibenta sa kanya yung negosyo. Paano dahan-dahan binibenta sa kanya yung negosyo? For example, papunta pa lang kayo sa office, binibenta mo na alam mo, yung company na pupuntahan natin, 4 months pa lang to. Pero sa loob ng 4 months na yan, napakadami na ang kumikita. Diba? Sa loob ng 4 months na yan, marami na ang napagalingang products. At ang malupit na yan, sa 4 months na yan, marami na akong natutunan. Actually, mamaya pagdating mo sa office, napakaganda ng office natin. Diba? This is not your typical MLM business office. Yung office natin, napaka-advance, napakaganda, at napaka-komportable na magdala ng tao. So mamaya pagdating mo doon, ikaw mismo ma-appreciate mo gaano kaganda yung office natin. Ikaw mismo ma-appreciate mo gaano kaganda yung company natin at gaano ka-accommodating ang mga staff na meron tayo. So can you imagine guys, hindi pa nakakarating or hindi pa nakakapasok yung guest mo sa office, binebenta mo ng matindi. So ibig sabihin, kailangan mo lang paulit-ulit magkwento. So huwag kang mananawang magkwento dahil ang pinakatrabaho natin magkwento. 'Di ba? Ang tanong, madali lang bang magkwento o mahirap? Sige nga.
Madaling magkwento o mahirap? Napakadali. 'Di ba? Yung tsismis nga kinukuwento mo, eh. 'Di ba? 'Di ba? Yung tsismis nga pinagkakalat mo, eh. Eh, ito good news ang pinagkakalat mo. Opportunity ang kinukuwento mo, walang mahirap do'n. 'Di ba? O ito, sampulan ko po kayo. Bibigyan ko pa kayo ng sample na kwento. Hanap lang ako dito ng produkto na kunyari na lang para madali mong ikwento. Okay. For example, ito na lang, may nakita ako ditong ano, ano ba 'to? Ito, nakita niyo ba 'to? May nakita ako dito. Ano ba 'to? Tolak angin, 'di ba? So, tolak angin, ano ba 'to? Parang ano, pang masahe siya or parang for you to feel fresh or for you to feel relieved every time na gusto mong makaamoy ng ano, ng minty flavor. So for example, medyo nahihilo ka ng konti. Uy, nahihilo ka ba? O meron ako ditong tolak angin, napaka-effective nito. Kasi ako, pag ginagamit ko to, gumagaan yung pakiramdam ko and at the same time, para ba akong nare-relax sa amoy nito. Di ba? So that's ABC rule. O kung tatanungin ko kayo ngayon, sa lahat ng nakikinig, gusto ko mag-participate kayo. Okay? Sa lahat ng nakikinig dito ngayon, meron akong itatanong. Nagutom ako. Di ba? Nagutom ako. Ano bang masarap na kainan dito sa lugar ninyo? Sige nga, i-type mo dito sa comment section ang mare-recommend mo sa akin na restaurant or kainan diyan sa lugar kung nasaan ka. Sige, nagugutom ako. Gusto kong mag-dinner Zoom. Ano ba yung masarap na kainan dyan sa lugar ninyo? Ayan, oh. Jarets. Pan de tequat. Sige. Magbanggit ka. Ayun. Super pares. Pastil. Pad Thai. Diba? Wolfgang Steakhouse. Wow. Diba? Yun. Dito yan. Sa may Bataan. Talagang mura pero mabubusog ka talaga. Ano yung pangalan nun? Ionas. Italian Resto. Hapag. Diba? So, yung point pa lang na sinagot mo yung tanong ko, technically nag-ABC rule ka na. Okay, ito, gandahan natin ng konti. Diba? Gandahan natin ng konti. Ano ba ang masarap na soft drinks ngayon? Sige nga, bigyan mo nga ako ng suggestion. Ano bang masarap na soft drinks ngayon? Sige nga, bigyan mo nga ako. Ano bang masarap na soft drinks na marirecommend mo? Gusto kong ma-refresh ang lalamunan ko kasi busog na busog ako. Gusto kong uminom ng soft drinks. Ano ba yung soft drinks na marirecommend mo sa akin? Yung paborito mo. At masasabi mong masarap. Ayan o. Kanya-kanya kayong type. Ito na yung twist. Okay? Ito yung twist. Bumili ako ng Coke sa tindahan ni Aling Miding. Bumili ako ng Coke sa tindahan ni Aling Miding. Dahil recommend mo. Ito yung tanong. May income ka ba nung bumili ako ng soft drinks? Diba? May income ka ba nung bumili ako ng Coke kay Aling Miding? So wala. Wala kang income. Pero bakit mo kinuwento? Diba? So ibig sabihin, noon pa man, diba? Noon pa man, nag-ABC rule ka na nang wala kang kinikita. Noon pa man, ginagamit mo na tong skills na to na wala kang benefit. And this time, gagamitin mo ang skills na yan or talent na yan para baguhin ang buhay mo. So parang sample, nakapanood ako ng pelikula. For example, nanood ako ng pelikula. Hindi ko lang alam ang mga latest na pelikula ngayon dahil di naman ako nanonood ng sine. For example na lang Netflix. Nanood ako, grabe. Guys, panoorin nyo yung Squid Game. Grabe, napakaganda. As in, napakaganda ng Squid Game. Panoorin nyo dahil napaka-trending ngayon. Sobrang solid ng story. Sobrang solid ng cinematography. Napakaganda ng storyline. Tapos ikaw na curious ka. Yun naman ang unang labanan sa sales eh. Curiosity eh. Na-curious ka. So nung na-curious ka, pinanood mo, kumita ba si Netflix? Yes. Pero ako, na nag-recommend, kumita? No. So in other words, ABC rule is everywhere.
ABC rule, nasa kultura na ng Pinoy yan. Actually, one of the best salesperson in the world ay mga Pinoy. Bakit? Normal sa Pinoy ang magkwento. Normal sa Pinoy ang magchismis. At normal sa Pinoy ang magkwento. Kaya sa mga nagsasabing mahirap ang ganitong klaseng negosyo, ako na nagsasabi sa iyo, hindi mo lang naiintindihan ang negosyo. Kaya nagmumukha siyang mahirap para sa iyo. Okay? So lahat ikukwento mo lang. Kaya dapat updated ka sa lahat ng nangyayari. Bakit? The moment na updated ka sa lahat ng nangyayari sa business natin, ibig sabihin, kaya mong i-share, kaya mong ikwento lahat ng meron or nagaganap sa business natin. Okay, let's do this. How to do it online. Okay? So, ready na ba kayo na matutunan siya online? Pa-type naman ako ng kwadro kung natututo ka. Di ba? Pa-type naman ako ng kwadro if you're learning how to tell a story. And actually, telling a story is an art. Selling is an art. Network marketing is an art. 'Di ba? So, pag marunong ka magkwento, gagandahan mo na lang ang kwento. Okay? Ngayon, how to do it online. Okay. So, let's say for example, bagong member lang din ako. Okay? Bagong member ako, sabihin na natin 1 day old na member pa lang ako. So, paano ko ba gagawin ang ABC rule online? Okay. Let's say for example, ikaw yung prospect ko. Pangalanan na lang kitang for example, ikaw si Bruno. Doon ka muna ate. Pangalanan kunyari, ikaw si Bruno. Okay? Kunyari, ikaw si Bruno. Okay? Anong gagawin natin? Okay. So, Bruno. Diba? Bruno, meron ako sa iyong ipapakilala. Diba? Meron ako sa iyong ipapakilala na isang business, company muna pala ibibenta ko. Okay? Kasi 1 day old nga ako eh. Bruno, meron sana ako sa iyong good news. Meron akong sinisimulang business or online platform na nakita ko online. Diba? And anong maganda dito? Bago pa lang ako, bago lang din ang company, pero gusto ko itong ma-share sa'yo. Okay? Gusto ko siyang ma-share sa'yo dahil alam ko, katulad kita, na gusto mo rin magbago ang buhay mo or gusto mo rin gumanda ang buhay mo. Pero ang good news kasi dito, Bruno, hindi ako ang magpapaliwanag sa'yo. Okay? So, gusto ko sana sa iyong ipakilala yung coach ko or yung mentor ko dito sa business na to. Ang pangalan niya, si Mentor Kim Richard Lagrosa. Diba? So, ibebenta ko na ngayon ha. Babalik tayo dito. Ibebenta mo na ngayon. Sinong ibebenta mo? People. Tao na yung ibebenta natin, 'di ba? People. Magbebenta tayo ng tao, ibebenta natin si Mentor Kim. Okay? So alam mo, si Mentor Kim Lagrosa, isa siyang registered nurse by profession. Pero alam mo, kahit registered nurse by profession siya, ginawa niya tong business na to. At dito sa business na to, dito niya natupad ang basic Filipino dream. Ano yung basic Filipino dream? Dito siya nagkaroon ng mga sasakyan. Dito siya nakapag-travel around the world. Dito siya nagkaroon ng time freedom for his family. At dito din siya nagkaroon ng dream house niya. So ipapakilala ko sa iyo yung tao na yan para at least maipaliwanag niya sa iyo ano yung business na meron dito. At igagaranti ko sa iyo, 'di ba? Igagaranti ko sa iyo na pag naintindihan mo ang business na meron kami dito sa Ascendra International, magugustuhan mo to. Ito na lang tip ko sa iyo. Pakinggan mo lang mabuti. Intindihin mo lang mabuti. After ng presentation, hindi naman kita pipilitin. It's up to you kung gagawin mo siya. And pag nagustuhan mo, pagtutulungan natin. Pag hindi mo naman nagustuhan, magkaibigan pa rin naman tayo. Okay lang ba sa'yo? 'Di ba? Okay lang ba sa'yo ipakilala kita sa kanya?
So pag nagsabi ng yes, then yun na yung keyword. Pwede ka na mag-ABC rule. Actually, nag-ABC rule ka na eh. So ang tanong, the way kung paano ko binenta si Mentor Kim, kaya mo rin bang gawin? Sige nga, type nga ng yes. Kung in example ko lang si Mentor Kim pero pwede mong ibenta kahit sino. 'Di ba? Kasi hindi pwedeng ura-urada na bigla mong naisipan video call agad, walang ganon, walang value. 'Di ba? So bakit ko yung sinasabi sa inyo for you to learn and understand the ABC rule? Kasi pag nagawa mo ng tama yung ABC rule or na-execute mo siya ng tama, hindi pa napepresenta ng negosyo yan, papunta na siya sa pag-close ng deal. So hindi pwede na ura-urada. Ibenta mo muna kung sino yung SP mo. Ibenta mo muna kung sino yung ipapakilala mo. Kaya dapat kilalanin mong mabuti yung SP mo. Alamin mo yung background niya, alamin mo yung achievement niya, alamin mo kung anong nangyari sa kanya. Ngayon, Sandro, paano yan? Buti kung ang laging SP namin ay resultado. Paano naman kung yung SP namin bago lang? Okay lang, walang problema. Bakit at the end of the day, hindi issue kung sino yung taong ibebenta mo. Ang issue dito, kung paano mo siya ibebenta. 'Di ba? Yun ang issue dito. Bakit? Kahit sino pa yan, kaya mong ibenta. 'Di ba? Kahit sino pa yan, pwede mong i-ABC role. Let's say, for example, bago lang. 'Di ba? For example, pili lang ako dito. For example, si Alexander. 'Di ba? Alexander Rota. Ayan, nakita ko, si Alexander Rota. For example, siya yung SP mo, bagong join lang. Pwede mo pa rin siyang ibenta. Paano ko siya ibebenta? Okay, Bruno. Bruno ulit pangalan mo. Babae naman, siguro, ano na lang ako ng sample ng pangalan. Kunyari si Faith. Okay, Faith, alam mo may good news ako sa iyo. Diba? Meron akong sinisimulang online platform ngayon. At ang maganda dito, 4 months pa lang yung company, pero napakarami na ang member na nandito. At sa loob ng 4 months na yan, napakadami na ang kumikita at marami na din ang nagbabago ang buhay. Kaso nga lang, since bago lang din ako, hindi ako yung magpapakita sa iyo ng business. Meron ako ditong success partner, ang pangalan niya Alexander, si Coach Alexander. Bago lang din siya sa business na to. Bago lang din, pero naramdaman ko sa kanya yung sincerity na gusto niyang makatulong talaga sa akin. At ang good news dito, since bago pa lang ako, and isa sa mga tulong na binibigay sa akin ni Coach Alexander, siya ang magpapakita sa iyo ng business. Siya ang magpe-present sa iyo ng business, and siya na ang bahalang magpaliwanag sa iyo ng details ng business. Alam mo yung good news sa tao na to? Bata lang din to. Bago lang din to. Pero alam mo ba, kahit bago lang to at nagsisimula pa lang din, alam na alam kong malayong-malayo ang mararating ng coach ko na to. Bakit? At a very young age para mag-decide ka na magnegosyo, ibig sabihin you have all the guts para i-hit ang goal mo sa buhay. Kaya okay lang ba sa'yo mamaya pag naset kita ng appointment kay Coach Alexander, makikinig ka ng mabuti? Di ba yes, Faith? Yes. Okay. So ngayon ito yung good news. Paano mo ngayon isi-set? Okay, let's say for example, nakausap mo na yung prospect mo. Ayan, number 1. Set appointment with your SP or GP. Kung sino yung binenta mo. For example, balik tayo kay FP Kim. Siya yung binenta mo. Tatanungin mo muna si FP Kim. Kunyari, FP Kim. Di ba? FP Kim. Meron po sana akong ipapakausap sa'yo. Client ko po. Di ba? And make sure, ulitin ko, make sure na dapat, pag sinabi mo kay FP Kim na may ipapakausap ka, sabihin mo na yung background. Hindi pwede na huhulaan pa namin or huhulaan pa ni A yung background ng kakausapin. Okay, let's say for example, Faith, sagot ka naman dito sa chat. Ano bang background mo, Faith? Ibig sabihin, anong ginagawa mo sa buhay, Faith? Sige nga, chat ka nga dito sa ano para lang alam ko paano paano ko ibenta. Working student. Okay. So FP Kim,
meron po akong ipapakausap sana sa iyo, 'di ba? Ito po, kaibigan ko po ito. Ang pangalan niya si Faith Arienda. Isa siyang working student na kaibigan ko matagal na. So, naikwento na kita sa kanya and she's willing to listen. Ano yung meron sa business natin? She's willing to learn at lalong-lalo na gusto niya po kayong makilala din. So, pwede po ba ako makahingi sa iyo ng schedule? Anong oras ka po ba pwede today or tomorrow? So, for example, sumagot si FP Kim. Okay, Sandro, pwede ako ng Saturday 8 p.m. 'Di ba? Saturday 8 p.m. So, pagdating ng 8 p.m., 'di ba? Pagdating ng 8 p.m., automatic, 'di ba? Pwede natin 'yang kausapin. So, anong gagawin mo? Ito, number 2, create GC for faster transaction. Ang tanong, marunong ba lahat gumawa ng GC? Sige nga, pa-type ng number 1. Kung lahat ng nandito marunong mag-create ng GC. Okay? Sige po. Kasi baka may hindi marunong mag-create ng GC. Marunong mag-create ng GC. Okay. Create GC for faster communication. Sino yon? Ako si B, taga-benta. Magkikreate ako ng GC kasama si FP Kim at kasama si Faith. O, for example, Kate, kunyari binigyan ka ng 8 p.m. O, Faith, good news. Napaka-busy nito ni FP Kim. Pero napagbigyan tayo mamayang 8 p.m. So, i-block mo na yung oras na yan para at least siguradong-sigurado na maintindihan mo na yung business na meron kami. So, if si Faith nag-yes, ibig sabihin desidido yan, gawa na agad ng GC. Okay? So, pagdating ng 8 p.m., okay, number 3 na tayo. Number 3. Pagdating ng 8 p.m., okay, ikaw na, okay, ako na, bilang B, ang mag-i-initiate ng call. Kasi baka naman antayin pa natin na si FP Kim pa yung mag-initiate ng call. Ako ang mag-i-initiate ng call. Dahil ako ang nagbebenta. Okay? Ako ang nagbebenta, ako mag-i-initiate ng call. So, pagdating ng 8 p.m., call na agad ako. Di ba? Siyempre, magkakaharap tayo. Video call po yan. Video call. 3 yan. So, wag mong gawin na pag nagharap-harap na tayo, hindi ka na magsasalita. Hindi pwedeng ganun. Kailangan mong i-introduce si FP Kim or GP mo sa client. Di ba? For example, nagkaharap-harap na sa video call. Sana nai-imagine nyo. Di ba? Nagkaharap-harap na sa video call. Okay? So, Faith, ito nga po pala si FP Kim. Siya yung kinukwento ko sa'yo na isa sa mga nagtuturo sa akin at nag-guide sa akin na mag-share sa iyo ng business opportunity na meron tayo. Siya yung kinukwento ko sa iyo na marami nang napatunayan sa business na to. Siya yung kinukwento ko sa iyo na nagkaroon na ng sasakyan, nagkabahay na, nakapag-trip around the world na. Siya si FP Kim. So FP Kim, siya naman po si Faith, yung kinuwento ko po sa iyo na working student na gustong maintindihan yung business. So ang tawag doon, build up. 'Di ba? Build up. Okay? So pag sinabing build up, binild up mo si A. Huwag mo nga hayaan na ang binild up mo si C. Hindi pwedeng ganon. Kasi isa yan sa mga common error dati ng tao. Ang binild up, yung client. 'Di ba? For example, FP Kim. Ito nga pala si Faith, yung prospect ko. Alam mo, FP Kim, napakayaman nito ni Faith. Grabe, meron tong 5 gasolinahan. Meron tong 5 restaurant. Meron tong minahan. Sinabi mo na lahat. 'Di ba? So, ang nangyari tuloy, imbis na maibenta mo si A, ang binenta mo yung client. Huwag ganon. 'Di ba? Huwag ganon. Ang laging ibebenta mo si A. 'Di ba? At ang bebentahan mo si C. Dapat clear na clear yan. And learn to understand na pag nagsimula na si FP Kim or nagsimula na si A magsalita, i-mute mo yung mic. 'Di ba? Mute mo yung mic at huwag kang magpapatay ng camera. Kailangan, habang nagpe-present, yung presenter, kung sino man na FP yan or SP yan,
habang nagpe-present or habang nag-i-ABC rule, depende kung anong needs, dapat nakikinig ka rin. Bakit at the end of the day, it's two birds hitting one stone. Ibig sabihin nun, okay? Ibig sabihin nun, habang, okay? Habang nagpe-present si A kay C, natututo ka at the same time. Di ba? And the moment na natututo ka, darating po ang time, kaya mo nang mag-present mag-isa. Kaya mo nang mag-present, kaya mo nang maglatag, kaya mo nang mag-close deal mag-isa. But for the meantime, habang nagpe-present, makinig ka lang. Tingnan mo yung pattern. Tingnan mo kung paano niya pasunod-sunod sinasabi yung presentation. Bakit ang presentation po, madali lang yan. Di ba? So madali lang yan. Lalong-lalo na kung maghihingi lang naman ng advice, di ba? So minsan sa mga advice na meron, ang kadalasan lang naman na problema, sa totoo lang, pera. Di ba? Itong sinabi ko sa inyo, presentation. Pero minsan, pag marunong ka na mag-present, dapat ihaharap mo sa SP mo or sa FP mo na presenta na. So same pattern pa rin. 'Di ba? Ngayon, for example, si Faith na presentan ko na. Okay? Ito ibang senaryo to. Na-presentan ko na si Faith, nagustuhan niya yung business, ang problema niya, wala siyang pera. Ang problema niya, wala siyang pambayad. So ang tanong, paano ko gagawin 'yon? Same approach ko pa rin si FP Kim or yung sinong SP. Kunyari SP. May nakausap po ako si Faith, isang working student. Napresentan ko na po ng business. Naintindihan niya na yung business, ang problema niya wala siyang pambayad. Ang problema niya wala siyang pera. Ipapakausap ko po sana sa iyo, papabigyan ko lang po ng konting tips. Paano siya gagawa ng paraan? So pag nagpumayag, again, number 1, set appointment, create GC, introduce your SP or GP sa client, build up, same pattern, and si letter A na bahala. Okay? Si letter A na bahalang magbigay ng tips paano makakagawa ng paraan. And take note, okay? Take note, kahit magaling ka na minsan mag-present, importante na meron pa rin nakakausap ang prospect. Okay? Importante na meron pa rin nakakausap na ibang tao. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung gusto mo, okay? Kung gusto mo na siguradong close deal mo yung prospect mo, then wag mong tipirin yung sarili mo mag-ABC rule. Kaya nga dapat kilala mo yung mga tao dito sa Quadro community eh. Kasi kung sino or kung ano yung background ng prospect mo, dapat yun din ang hanapin mo. 'Di ba? For example, okay, for example, naghahanap ka ng mga nagnenegosyo na or kunyari yung prospect mo, traditional business owner. So, kailangan maghanap ka ng mga dating traditional business owner dito. Kung yung prospect mo estudyante, then maghanap ka ng mga dating estudyante dito. Kung yung prospect mo empleyado, then maghanap ka ng mga empleyado dati. So, pinakamaganda sa lahat na ABC rule, kung ano yung background ng prospect mo, yun ang hanapin mo na pwedeng mag-A. Yun ang hanapin mo na pwedeng mag-advise. Bakit? Pag yun ang nahanap mo, ang lakas po or ang taas ng batting average na close ang deal after ng ABC rule. Are you learning, guys? Diba? So, patype nga ako ng Quadro kung natututo ka dito sa ABC rule. Pwede mo tong screenshot. Diba? Pwede mong screenshot para maaalala mo yung pattern, how to do it, how to execute, and how to practice ABC rule. Okay? So, hindi pwede na meron po akong papakausap. Hindi pwedeng ganon. Kailangan alam ni A ano yung background, ano yung concern. Diretsahan na ano yung concern. Wala pong pera. Magpapaalam sa asawa. Kailangan alam yung concern. Kasi the moment na alam ang concern, mas magiging madali po ang advice ni A sa kahit anong klaseng concern. Okay, let's say for example, nag-mute na, mic, blah, 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 nakausap na close ang deal. So, wag kalimutan mag-take ng picture. Di ba? O, kunyari, natapos na. O, Faith, ang FP, baka pwede po maka-request ng picture para meron naman po tayong souvenir. Ayan. Okay? So, ngayon, ano yung good news dito? Guys, itong pinakita ko sa inyo ngayon is a simple pattern lang naman. Pero pag ito po ay in-execute mo, trust me when I say,
patagal ng patagal makakagawa ka ng sarili mong pattern. Patagal ng patagal makakagawa ka ng sarili mong diskarte how to do it perfectly. 'Di ba? How to do it smooth. So pag natutunan mo na, kailangan mo lang siyang paulit-ulit gawin. Okay? So hopefully may naintindihan kayo doon. Ngayon, ganito. Itong nakikita nyo ngayon, ito po yung mga events natin sa Quadro. Okay? So ito yung events na ginagawa natin sa Quadro. And katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, para sigurado na meron kang prospect or meron kang invite every time na meron tayong event like AI Forum and Glow Up Stories, dapat marunong ka mag-ABC rule. Hindi pwede na may AI Forum tayo, isesend mo lang yung link, utang na loob, hindi po yan effective. Hindi yan effective. Yung may event tayo, sinend mo lang yung link, hindi yan effective. Kailangan ibenta mo. Kailangan tawagan mo. 'Di ba? Let's say for example, napresentan mo na si Faith. Again, napresentan ko si Faith one-on-one, 'di ba kanina? Na ABC rule ko na, ito yung malupit. Okay, Faith, may good news ako sa iyo. 'Di ba? Syempre ano yun? May good news ako sa iyo. This coming Tuesday, November 11. Okay? Meron kaming very exclusive AI forum. Ang magsasalita dito ay ang mga founders ng Quadro, 'di ba? So kung sino man kung sinong nakita nyo sa poster, guys, yun po ang ibebenta mo, 'di ba? Kung sino yung nakita mo sa poster, yun ang ibebenta mo. Let's say for example ito, kaming dalawa ni FP Kim o ito si Mentor Sandro, 'di ba? Isa to sa mga founding partners ng Ascendra. Isa siyang college graduate na nagbago ang buhay dahil sa ganitong klaseng opportunity. Ito si Mentor Kim, si FP Kim, isang registered nurse by profession na kumita na rin ng napakaganda sa ganitong klaseng opportunity. Sila ang magigpe-present at sila din ang mag-share kung gaano kaganda yung ganitong klaseng opportunity. So this coming Tuesday yan, November 11, 7 p.m. sa Zoom. And Faith, limited slots lang ang pwedeng makapasok dito. Actually ako, bilang distributor o bilang part ng Quadro, nabigyan lang ako ng 3 slots. Ganun ka-exclusive. Nabigyan lang ako ng 3 slots para magpasok ng client dito. Ito yung good news. Yung 2 meron na akong nailagay. Isa na lang ang natitira. At ikaw ang napili ko para sa last slot na to. So okay ba sa'yo mag-download ka na ng Zoom para itong sang slot na to masisecure ko na ikaw na ang makaka-attend? Yes? Yes. 'Di ba? So ibebenta mo yung event. Ibebenta mo kung sino yung nandyan. At 100% siguradong meron kang guest. At paulit-ulit mo lang siyang sasabihin. Imagine mo, 5 kinausap mo. Lagi mong sasabihin, isa na lang ang natitirang slot. Ibig sabihin, ibebenta mo yung scarcity. Ibebenta mo yung nag-iisang natitirang slot. At isi-secure natin na a-attend talaga siya. Okay? Same as dito din. Sa Glow Up Stories. For example, ito. Oh, Faith, sa Thursday, good news. Meron ulit kaming event. Kung nung Tuesday, ang inattendan mo is yung AI forum, ito naman ngayon yung mga tao na katulad mo, katulad natin, na nagtiwala lang din sa ganitong klaseng opportunity. Na tingnan mo yung mga speakers natin, no? Grabe, napaka-exciting ang na to, exciting ang event na to. Bakit? Iba-iba yung background niyan. Grabe, ako nung first time ko nakapag-attend dyan, grabe, sobrang na-inspire ako. At dahil sa mga kwento ng taong ito, kaya ako nang gigigil talaga akong kumita ng maganda dito dahil gusto ko, ako naman yung mailalagay sa poster. Gusto ko ako naman yung magsasalita. Gusto ko ako naman na mag-share ng success story ko. Bakit? Ayun, no, nakita mo yun si Maria, si Ma'am, Maria Crispina Barcena. Employee for more than 20 years. Pero grabe, dito sa Ascendra, dito sa Quadro, sinubukan niya pa rin kumita na yan ng 100,000. At ang malupit,
Nagkaroon pa yan ng pre-travel going to Shanghai, China. So imaginein mo, 4 months pa lang pero may mga ganong klaseng incentive na. Ito si Mark Ronel. Balpongo, ano yan? Dating seaman yan. Imagine mo, dating seaman, sumubok pa rin. Dating seaman, andito pa rin. So ibig sabihin, merong magandang nangyayari sa business na to. Para ang isang seaman na kumikita ng malaki, ngayon nandito sa atin. So dapat makapakinggan mo to. Trust me, pag napakinggan mo to, ako na nagsasabi sa'yo, ikaw mismo ang magmamadali na makapagsimula dito. Itong malupit, si Kujira. Bukod sa napakapogi ng taong yan, civil engineering student, grabe. At the very young age, kumikita yan ng 6 figures monthly. At ang malupit dyan, taga-probinsya pa yan, katulad mo. 'Di ba? So ano yung point ko? Kung itong mga tao na to, nagawa nilang kumita ng maganda at magbago ang buhay nila sa ganitong klaseng business, kayang-kaya rin natin. Pwede rin natin magawa. Ang kailangan lang natin maintindihan ngayon, paano natin gagawin. At yung mga paano at kung paano siya gagawin, ituturo nila. I-share nila sa event na yan. Kaya dapat ngayong November 6, di ba sample lang yan, pero tapos na yan ha. Ngayong November 6, 7 p.m. sa Zoom. Again, limited yung slot nito at nag-reserve ulit ako ng isang slot para sa'yo. Ano, kukunin mo ba yung isang slot na yan para isisecure ko na yan, sisiguraduhin ko na meron kang slot dito? Yes? Yes. Diba? Kasi hindi mo lang sinend yung link. Binenta mo yung event. Binenta mo yung tao na nandyan sa event. Diba? Kung paano ka magbenta ng chismis, ganun mo ibibenta ang event. Kung paano ka magkwento ng magandang produkto, ganun mo dapat ikwento. 100% hit natin ang 100 participants lagi. 'Di ba? Hindi mo lang kasi kinukwento, ginagawa mo lang kasi sinesend mo lang yung link, walang kwenta ang link. Pero yung kwento mo ang may kwenta. Tandaan mo 'yan. Okay. Next, Quadro Ascenso. So ibig sabihin every Saturday parang ganito, training po 'yan lagi. Okay? And sa bawat training po na meron dito, lagi po natin tandaan na dapat bilang member, hindi ka na dapat kailangan pilitin. Hindi ka na kailangan i-motivate na attend ka. Matik na dapat. Paano ko nasabi? Sample. Ngayon, be honest. May natututunan ka ba? Sige nga. Pa-type naman ako ng yes kung may natututunan ka ngayon. 'Di ba? So, ibig sabihin, the moment you want to learn, then magkaroon ka ng initiative para matuto. Always remember, hindi ka pumasok sa business na to para maging fans club lang. Hindi ka pumasok sa business na to para tumambay lang. Pumasok ka sa business na to para kumita. Pumasok ka sa business na to para magbago ang buhay mo. Pumasok ka sa business na to para umasenso. Just make it sure na kaya ka nandito para magbago ang buhay mo. Kasi pag clear sa'yo na magbabago ang buhay mo, pag clear sa'yo na pwedeng gumanda ang buhay mo, ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, aralin mong mabuti ang business. Aralin mo, not because sinabi ko, not because sinabi ng ESP mo, kundi dahil obligasyon mong aralin ang negosyo natin. Obligasyon mo na matuto ka at obligasyon mo na tulungan ang sarili mo. With that, maraming salamat sa inyo and hopefully, nakapag-impart po ako ng knowledge sa gabing ito para mas matulungan po kayong kumita and at the same time para mas matulungan kayo na ma-achieve nyo ang mga gusto nyong goals dito sa ating negosyo. With that, maraming salamat po sa inyo. I'm Sandro Carlos. God bless Quadro Community. Thank you very much and back to our host, Queen B. Thank you very much, guys.
All right. Thank you so much po, Mr. Sandra, for that very wonderful training. So, okay lang ba, guys? Ayan, pakilagay naman sa chat box natin. Thank you so much, FP Sandro Carlos. So, sa lahat po ng mga magpapa-A, oh, ngayon alam mo na kung ano yung tamang way. Hindi lang siya basta, okay, go, pakausap, 'di ba? So, may tamang proseso pala para gawin. Kasi teamwork to guys between you and your GPSP or kung ano man. Okay? Kaya ang pagpapaipo hindi lang po siya basta-basta. So kung gusto mo talaga na ma-HATSP, ma-close deal yan, nakadepende rin yan kung paano mo talaga ibibida ang SP mo or ang FP natin. Okay? Kaya I hope guys, madami po kayong natutunan tonight and please always apply po agad. Okay? Totoo naman na knowledge is power, but the real power is applying the knowledge. Okay? So, but before anything else, Tek, meron po ba tayong mga irarally na mga event para at least aware po? Wala po munang aalis saglit dahil para makapagpa-picture pa tayo. Pero I think for sure, meron pa tayong mga future events na irarally po natin para at least aware po kayo sa mga events natin dito sa Quadro. At lagi po kayong i-make sure nyo talaga na maka-attend po kayo sa ganito para hindi ka nahuhuli sa mga learnings. Okay? Para hindi ka absent sa mga ganitong training natin kasi sayang naman kapag ka napag-iwanan ka. Sabi nga kanina ni FP, as a member of our community, hindi na po dapat pinipilit. Dapat kusa na yan kasi negosyo mo pa din to. Pagka business-minded ka na, di ka na kailangan pang talagang ipilit kasi may initiative na. Okay? So, Tech, meron po bang i-rally na event or I think that's all for today. I know na meron po tayong parating na hindi kaaya-ayang weather but I hope maging safe po kayong lahat kung nasaan man po kayo ngayon. Ayan, ito po ang event natin. So guys, ayan, ito po yung schedule natin for this November. So always take note nyo po na every Tuesday, meron po tayong tinatawag na AI forum. So eto na nga po yung talagang ima-maximize mo na lang. 'Di ba? Hindi na ikaw yung magpe-present ng business. Ibibida mo na lang, ibibenta mo na lang tong event na to. So, this coming po, ayan, makikita nyo, November 11, sa Tuesday po ito, then November 18 and 25. Basta automatic po yan. Every Tuesday, we have Zoom event, 7 o'clock p.m. po via Zoom. Okay? So, of course, ang ating speaker po dyan is ang ating mga founding partner, no other than Mr. Kim Lagrosa and Mr. Sandro Carlos. So, meron pa po ba na other event? Um, Ayan, meron pa po ba? Or I think yun lang din naman, no, guys? So, thank you so much po ulit sa ating mga participants na hanggang ngayon tinapos po talaga itong event natin. Okay? So, magpipicture pa po ba tayo? Or that would be okay na? Magpipicture pa po ba, Tek? Or okay na tayo? So, since we are 47 participants, I think mag-picture tayo para since all community naman to. So, sige guys, paki-open po ako ng camera. So, since lahat po ito is part naman na ng Quadro community, so mas maganda meron tayong picture. Okay? So, lahat ba ng 47 participants is naka-open na? Sige po, mabilis lang po ito. Ako na yung mag-picture. Okay? Ready? Wait lang at ipipin ko lang si FP. Ayan, wait lang po ha. So, okay guys, ready po tayo? Wait lang po Ayan. Okay. So, ready? O, isang smile po muna. Isang smile. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Ayan, wait lang po saglit. 1, 2, 3. Okay, one more. Isa naman pong masaya na picture. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. Thank you so much po ulit and I'll see